Dinala po sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang may-ari o sinasabing founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat pa umanong kanyang mga kasabwata matapos mahuli sa pangingikil daw kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naharap po sa kasong robbery extortion sina Mabanta. Pero sa kabila po ng mga ebidensya sa entrapment operation, naniniwala ang kampo ni Mabanta na mahina daw po ang kaso sa kanya ni Romualdez. Una pong sinabi nga ni Mabanta na sinet up lamang daw sila. Pero giit ng kampo ni Romualdez, dapat daw pong inilabas na ni Mabanta ang sinasabi nitong expose laban sa kanya kung talaga pong seryoso itong ilantad ang sinasabi niyang katiwalian daw. Kinipirmaho naman ng NBI na itinuturing na rin nilang person of interest sa naturang kaso ang PGM anchor na si CJ Hero at ito ay meron ng subpina laban sa kanya. May sapuy na power po ang NBI. Kung hindi po siya dumalo, base po sa aming magiging findings, we can go to court and file a contempt proceeding para po maperso siya dumalo. Mga kapatid, yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Muli po, ang aming pong programa ay bukas at hinahanap po ang sino man po makapagsasalita sa kampo ng PGMN na ito. Samantala, kumpiyansa naman po mga mambabatas na may sapat na boto silang makukuha para ma-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, nasa 215 ang nagpahayag po na boboto nga para nga po matuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Sobra-sobra na yan kumpara sa 1/3 o 106 na mga boto na kinakailangan para tuluyang iakyat sa Senado ang impeachment ni VP Sara. Kabilang po sa mga partidong nagpahayag ng suporta ang Lakas CMD, National Unity Party at Party List Coalition. Hindi po naman daw natatakot si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment sa Kamara. Ayon po sa bise, hindi raw siya takot na matanggal sa pwesto. Hindi naman daw talaga niya gustong maging presidente nung una pa lang. Kumpiyansa rin po si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya. Kaya noon tinawag niya itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ibinasura po ng Korte sa Quezon City ang petisyon ng Mr. ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para nga po pigilan ang paggulong ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Base sa desisyon ng Korte, Kamara ang may hawak sa impeachment proceedings, kaya sa Korte Suprema dapat umapela si Carpio. Matatanda ang kinwestiyon ni Carpio sa Korte ang kapangyarihan ng House Justice Committee na ipasabina ang kanilang tax records sa BIR. Pero ang giit po ng Korte, may karapatan itong gawin ng House panel dahil kasama ito sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sa ibang balita po naman, kinundinan ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang bansag na corned beef sa social media para ilarawan daw ang sinapit ng 19 na namatay sa engkwentro doon sa Toboso, Negros Occidental. Giit ni Fortun, may tuturing itong insulto sa mga namatay. Aminado rin po si Fortun na mahirap tiyakin kung armado nga ba ang mga namatay noong pong ito'y mabaril. Pero kapansin-pansinan niya na puro sa likod ang mga tama ng bala. Isa rin pong bangkay ang napag-alamang mali ang pagkakakilanlan. Ayon pa kay Fortun, nagkaroon dapat ng isang independent science-based forensic investigation sa pinangyarihan ng enkwentro. They don't look anything like corned beef. You know what they look like? Tao. People. People with injuries. People who were killed. Okay. And that could be you. Yan po ang tinig ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun. Sa aming nga pong panayam dito po sa spokesperson ng AFP, tinanong namin sila, meron hubang sapat na pangangalaga doon sa crime scene? Opo, yun daw pong soko rumisponde kasi nga sinasabi din po ni Dr. Fortun sa pagkakabasa ko po sa mga balita na ika niya yung pag-preserve doon po sa crime scene para malaman nagkaroon ba talaga ng enkwentro dito? Paano ho ba talaga namatay ang sinasabing iba dito na sinasabi na
umano ay hindi naman mga miyembro ng NPA. Yung nga lang po, wala na pong pagkakataon para magkaroon ng impartial investigation kasi hindi na po matutunghayan yung actual na senaryo kung saan nadiskubre ang mga bangkay ng mga taong ito. Samantala, nagkaisa pong 5 pang kongresista sa Batangas sa pagkondena kay 1st District Congressman Leandro Leviste. Sa gitna pa rin po yan ang anilay walang basehan na alegasyon ni Leviste sa mga rekto. Kabilang sa mga pumalag sa mga akusasyon ni Leviste, sina Batangas 6th District Representative Ryan Recto, 4th District Representative Amado Carlos Bolilla, 3rd District Representative King George Colliantes, 5th District Representative Beverly Dimacuha at 2nd District Representative Jervil Luistro. Ayon po sa resolusyon nila, walang competent, verifiable o documentary evidence sa mga paratang ni Leviste. Iginiit din ng mga mambabatas na hindi dapat abusuhin ang parliamentary immunity para sa personal o kaya'y pampolitikang interes. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.